This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. My dear brothers and sisters, magandang hapon sa lahat. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang isa sa mga mahalagang bagay. Kung saan, ang tanong sa atin sa karamihan, nakikita ba natin ang Diyos sa buhay natin? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 67, verses 10 hanggang 14, sinabi dito, magpatuloy sa pagtiyatiyaga. Ito yung ating pag-usapan ngayong araw na ito. My dear brothers and sisters, welcome po sa Come Follow Me. And masaya po ako na makapagbahagi sa inyo and kayo po at ako ay matuto sa ating pag-aaral ngayon. Naranasan mo na bang makaramdam ng takot o inggit kapag may nakamit ang iba? O kaya'y nahirapan ka bang mapalapit sa Ama natin sa langit dahil sa pride o makabundong pananaw? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 67, verses 10 hanggang 14, itinuturo sa atin na ang mga bagay na ito, tulad ng takot, inggit, at kapalaluan, ay nakakahadlan sa atin upang makita at makilala ang Panginoon. Pero ang maganda, may pag-asa. Ang ating Ama sa Langit ay hindi naghahangad na tayo'y manatiling makasalanan, kundi nais niya tayong magpatuloy sa pagtiyatiyaga upang maging ganap. Sa kasaysayan ng mga banal sa panahon ni Joseph Smith, marami ang dalawang isip, natakot at nag-aalinlangan. Ngunit sa kabila nito, tinuruan sila ng Panginoon na magpakumbaba at magpakasigasig. Ngayon, sa ating panahon, may mga social media, pressure, at mayroon ding comparison. Tayo rin ay kailangang magpatuloy na magtiyaga, umiwas sa mga inggit, at tumutok sa kabutihang hatid ni Kristo. Kung pipiliin nating sundin siya araw-araw, kahit sa maliliit na paraan, makikita natin ang kanyang kamay sa ating buhay. Ako'y nagpapatotoo na kung tayo ay magpapakumbaba, magtitiwala sa Espiritu Santo at magpapatuloy sa paggawa ng mabuti, makikilala natin ang tunay na layunin natin sa buhay, ang mapalapit sa Diyos at maging katulad niya. My dear brothers and sisters, magandang hapon po ulit. At dito natutunan po natin ang kahalagahan ng pagpakumbaba. Minsan marami po kasing aspeto sa buhay na kung saan napapalayo tayo sa ating Ama sa Langit. Andun yung pride, andun yung hiya, andun yung feel natin hindi tayo worthy. Feel natin na wala ng choice, or feel natin na hindi na tayo magbabago. Parang malayo yung Diyos sa atin, pero hindi. Andiyan lang po siya, nag-iintay sa atin. May pagkakataon kasi sa buhay natin na hindi lahat ng pagkakataon perfecto. Hindi lahat ng pagkakataon matuwid tayo. May mga pagkakataon sa buhay natin na naliligaw tayo ng landas. Pero ang kagandahan lang po dahil pagmamahal ng ating Ama sa Langit sa atin, ay binigay niya yung kanyang anak. Yung atonement ni Jesus Christ, mahalaga po yun. Kasi yung nagbibigay pag-asa sa atin na sa mga likong daan natin, pwede tayong bumalik sa tuwid na daan sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtanggap sa pagkakamali natin at pagtuwid nito. Alam ko po na binibigyan tayo ng Diyos ng araw-araw na mabuhay sa mundo, panibagong araw, panibagong simula, na maging masaya and maging ganap sa harap niya. Alam ko po na mahal niya tayo. Ayaw niya na makaramdam tayo parati ng kalungkutan, kasi may level po yung kalungkutan. Yung kalungkutan, normal lang po yun dahil
sa mga nangyayari, sa feeling natin. Pero may mga kalungkutan kasi na malalim Kalungkutan sa kasalanan, yung guilt, yung bang hindi pagpatawad sa sarili o pagpatawad sa iba. Yun yung mga lungkot na matagal, minsan nakakabigay sa atin ng mabigat sa ating kalooban, pasanin. Gusto nating Ama sa Langit na makawala tayo doon at maging masaya tayo. Tulad nga ng sinabi niya o sa sulat sa Romans chapter 5 verses 3 hanggang 4, and not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Yung sabi po dito, nasa buhay natin may mga tribulations po nangyayari, may mga pagsubok na ating dinadaanan. Ay mga pagsubok na po yun tumutulong sa atin na magkaroon ng patience. Magkaroon tayo ng pasensya sa ating sarili at sa ibang tao. At dahil po sa patience na yun, nagkakaroon tayo ng experience dahil sa mga nangyayari sa atin. So ngayon dahil sa mga nangyayari sa atin, pwede natin itong itulong sa iba. Yung mga naranasan natin ng mga hirap, mga naranasan natin na paano natin nalampasan, mga pagsubok, mga temptasyon, no? Dahil po doon, alam natin na yung magiging result ng ating mga actions, either tama o mali yun. So nagkakaroon po tayo ng experience at doon po naging hope. Nagkakaroon po tayo ng pag-asa. Ano po yung pag-asa? Pag-asa na magbago, pag-asa na may panibagong bukas kapag magbabago tayo. Pag-asa na lahat pala ng ginagawa ating kabutihan ay may dulot na kabutihan din sa atin at ganun din sa iba. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Lahat po ng kabutihan, sabi nga dito, in due season, lahat ng kabutihan natin ginagawa, atin po yung ma-harvest, atin po yung matatamasa, at yung kaligayahan po ay walang hanggan. Ang buhay po natin para siyang drama. May kalungkutan, may kasiyahan, merong minsan natuon na tayo yung kontrabida, tayo magiging bida. Kasi pag walang drama yung buhay, di ba, boring naman. Pero may mga desisyon tayo na crucial na kailangan tayo mag-decide kung tama o mali. Kasi may mga ground or bigat din po ng pag sinabi nating desisyon, may bigat din po siya. Ito ba yung makakatulong sa akin or kaya ko ba yung pwedeng mangyari, no? Especially po pag pinag-usapan na natin yung pamilya. Kung gaano natin kamahal yung pamilya natin. Kasi po gusto natin na maging halimbawa sa kanila. Gusto natin po na madala sila sa kabilang buhay, magkasama-sama, at gusto natin na maipamana sa kanila hindi lang yung pera o mga material na bagay sa mundo, kundi yung alaala, kagandang alaala, hindi sa pamilya natin, ibang tao din. Alam ko po, my dear brothers and sisters, na masayang buhay, puno ng kulay. At sa mga nakikinig kayo, naway pagpalain po kayo ng ating Ama sa Langit sa atin sa araw na ito. And bigyan po kayo ng lakas, ng pangangatawan, and sa pang-araw-araw niyo pong ginagawa sa buhay. Pinapanalangin ko sa ating Ama sa Langit na bigyan po kayo ng kalayaan, kapayapaan, pag-asa, pagmamahal. Alam ko po na buhay ang ating Ama sa Langit. At mahal na mahal niya po tayo. And gusto niyo po na maging masaya tayo. Ibigay po natin sa Kanya. Ialay po natin sa Kanya yung ating buhay. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. At magpanalangin po tayo ng pasasalamat. At isama natin siya sa araw-araw natin. At ibibigay niya po sa atin ng kaligayahan. Hindi man po tayo perfecto. Pero alam ko dahil sa grasya niya, tutulungan niya po tayo na makatawid, no, at maging ganap. Alam ko po ay totoo yung mga binahagi ko sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Ito po ay aking iniwan sa pangalan ng kanyang anak, even si Jesus Christ. Amen.